Mga kababayan, hindi nagulat ako dahil may mga nagtatanong na pala kung bakit si Liza Tanas ay may kakaibang pulseras or bracelet. Siyempre, wala naman siyang ankle monitor, no? Yung ginagamit po para sa iyong prison follow na kung saan pwede ka namang nasa labas ng kulungan pero dapat minomonitor ka pa rin ng kapulisan kung saan ang iyong punta, kung saan ka nagtitigil, di ba? Kasi hindi pa tapos ang sentensya mo. So, bakit may kakaibang bracelet? Marami na pala ang nagtatanong at nagtataka kung bakit meron siyang ganyan. Kung hindi man nga po yung ikinakabit sa paa, katulad ng mga, di ba, pinaparusahan dyan sa US, ay pwede rin palang nasa kamay. Meron nga nagbanggit kanina na kung ikaw raw ay manginginom, di ba? Kasi bawal yata yung ganyan, di ba? Or maybe kailangan i-monitor yung kung ikaw baga ay inaalis mo na sa sistema mo ang alcohol, hindi ka na addicted to alcohol. So may mga bracelet daw pala nakaka-monitor ng ng alcohol level ng katawan mo. Bongacious. Meron mga ganun. Ang advance. Pero syempre yung mga kung meron man po sa pulseras na GPS para i-monitor ang location ni Liza Tanas, ang sabi nga po kahapon ay nung isang araw pa nasa US si Liza Tanas. Dahil nga, yung mga uploads niya kanina, chinek ko yung kanyang Facebook page, mga old photos. Nilalagay naman niya yung date, eme-eme. Pero kanina lang yung in-upload or kahapon. Pero yung mga dates, yung mga May 2nd pa, May 3rd, mga gano'n, mga unang petsa pa ng Mayo, pero kanina lang or kahapon lang in-upload. So yung mga late upload itong mom sheet natin. Mom sheet nyo, hindi mom sheet natin. Bahala kayo dyan. So, isa sa nakita kong post, mga kababayan, and I have like six posts here. Let's just maybe show you mga tatlo lang, ay itong post ni Attorney Nick Nangit. Mind you, abogado to, nagtataka siya at may pinakita. Sino kaya ang nakagather nitong photo na ito, no? So, yung para siyang, is it Versace kind of parang below? Tapos, Carpat yung label. Carpat. Ano yung Carpat? Chinek ko yun, wala naman akong nag-gather na info na merong such jewelry company or whatever na Carpat, no? But yun nga nakalagay. Tapos sa gitna nung bracelet ay parang pabilog-bilog na parang magnet or whatever. Na parang siya, parang very technical or what? Ano ba yun? Yeah. Ano ba yung anong tawag sa ganito? Para siyang hindi siya aesthetic na design ng jewelry, kundi para siyang high-tech, gano'n, no? High-tech na bracelet. So ano ba 'yan? Pampaganda ba ng pang-regulate ba 'yan ng pulso mo para maganda ang iyong maganda ang rhythm ng iyong pulso or what? Pampa-healthy ba ito? Ito ba yung mga magnetic bracelet and then ano ba? Nakakapagpa-healthy, mga ganong tipo, nakakapagpababa ng high blood pressure, whatever. O hindi naman to malaanting-anting ang design, mga kababayan, kasi hindi nga siya parang di ba hindi siya parang ancient design or ang tawag dyan, traditional or whatever, di ba? Or parang, ang tawag dyan, native design or whatever. Or cultural ang design, kung ano man ang tamang gamitin. Para siya talagang modern, high-tech, parang very science thingy, ganon. Scientific, if you may. So, ang tanong ni Attorney Nick Nangit, ano ba itechiwa na kailangan daw suotin ni Ma'am Shi? Yung mga taga-anemika, sabi ko sa iyo, nabago na yung spelling. Hindi nga raw kasi anemika, Maui, Amerika yan. Kasi yun ang turo sa amin nung high school, anemika. Yung mga taga-anemika o may kakilala sa anemika, paki-explain. Hello po, shoutout po sa taga-US, sa amin, Attorney Nick. Paki-explain daw po nitong pulseras na very
espesyal, very unique, very modern, very high-tech, no? Oh, subaybayan. Oh, I'm sure hindi yan binili sa akin dahil hindi naman gawa sa crystal. So may mga crystals yatang tinitinda si Attorney Nick for pantaboy ng mga masasamang espiritu, pampaswerte and whatnot. Katulad rin ni Drew Oliver, shout out po. So may mga binibenta silang may mga feng shui thingy siguro, no? Pero hindi naman ganito ang design nung pulseras ni Ma'am Shi. Very unique, very ano, no? Parang very, ano tawag sa ganyan? Yeah, kakaiba eh. Tapos parang ano lang, 'di ba? Parang parang rubber, ano 'yan, yung parang elastic band lang yung tali, itim, ano ba 'yun? Hindi lang si Attorney Nick mga kababayan ang nakakita ng kakaibang ito. May isa ring nag-post no nahanap ko. Kakahanap ko sa pulseras ni Ma'am Shi. Ba't may mga ganitong ganap? Saan na? Anyway, so chine-check po sa siguro hanap tayo ng picture ni Ma'am Shi sa Facebook, no? Kung parang laging gano'n yung suot ng kanyang yung kanyang suot na bracelet ay laging gano'n. So baka favorite design, malay nyo Tiffany and Company pala ito. Oh, ay, hanap ako ng picture ni Ma'am Shi Coles. Kasi may meeting to with with the Miss Universe. Oo, kung ayaw mo kasi magmukhang katulong, Liza Fer, huwag kang tumabi sa mga beauty queen. Magmumukha ka talagang chimay. Tama ba? Ay, ayaw mo buksan ng Facebook ni Ma'am Shi. Pero, meron siya laging suot-suot nga, no? Looy among lalay, sabi ng isang nag-post. Ito, may picture naman si Ma'am Shi Dini, pero hindi ko kasi ma-zoom eh. Pero same bracelet, mga kababayan. May bracelet, tapos meron ding relo si Ma'am Shi. Loy, among lalay, sad magkamasdakan lay. Ano yung kamasdakan? Comment mga Bisayang dako, buli diha. Importante lay atong porsiras na ay GPS, nice kaayo. Ang importante daw, tawag pala kay Ma'am Shi ay si Lalay. Buaya ni si Ma'am Shi. Lay, ayaw lay, hindi lay. Luoy ang lalay kawawa daw. Sad magkamasdakan lay. Ano ibig sabihin talaga? Ang importante daw yung ating pulseras na merong GPS. Maganda talaga. Buutan lalay. Bait daw si Lalay ngayon. Bait daw. Very good girl si Lalay. Sabi ng post. Nice iyang bracelet, no? Malay nyo, relo yan. Iniintriga talaga si Ma'am Shikul. Ano? Diyos ko, sari-saring picture ni Ma'am Shi talaga ang ani. Kasi pare-pareho yung bracelet ng ating Lalay. Si Lalay ni siya. Murang dili man siya si Lalay, no? Naunsa man si Lalay, oy. Buotan si Lalay. Pare-pareho yung mga bracelet ni Ma'am Shi recently. Yung parang gold lang siya, hindi yung itim yung parang band, no? Pero ano, parang gold tapos may kasama nung relo. Yun kaya yung may GPS. Nagtatanong itong, gwapa og pulseras si Madam, sabi ng nag-post. Na si Tata Madria, hindi ako nag-post yun, na nagtatanong lang din tayo, katulad niya. Gwapa og pulseras si Lalay. Ganda ng pulseras ni Lalay. At yun nga po mga kababayan, okay, meron siyang unusual na pulseras. Hindi natin alam kung may GPS tracker yan, di ba? Pero ang sabi po kasi ng isang nakakita kay Lalay ay alas 11 ng umaga siya ay sumakay ng eroplano ng Philippine Airlines a 5 ng Mayo, so a 7 na dyan sa Pilipinas. And wala pa siyang post ngayon ng mga Girl Scouts. Chinek ko ang FB ni Ma'am, wala pa siyang post. Pag nag-picture ka naman sa silipon mo, kung hindi ka naman mag-i-edit ng bungga-bungga ng pag-i-erase ng liog mong kulubot, di ba? At papapayatin ka pa at paliliitin pa ang tiyan mong butot, hindi naman yan naabuti ng isang oras. Pagka-picture mo, konting edit, di ba? Konting refine. Kung magaling naman mag-photoshop, kung kasama ni Ma'am Shi ang kanyang admin ng kanyang Facebook.
Siguro in less than 5 hours, may post na siya ng kanyang, ba't walang revelation na nasa abroad ngayon si Mams? Kasi may nakakita sa kanya sa airport. Magpaliwanag ka, Mams. Ano ang ginagawa mo sa LA? Sa LA ka na naman pumunta kung saan may namatay na kasama mo noong March 8 bago nyo pinabitbit or bago pinabitbit ng asawa mo si PRRD. Anong ginagawa mo sa Anemika? At pwede bang magpicture ka rin ng iyong bracelet? At i-upload kaya ni Lisa Tanas ang kanyang bracelet sa Facebook? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.